una sa lahat. No such thing. Remember, the people in jail now, many of them were our allies from the very beginning. That's the way it is. Lahat naman tinatamaan dito. Wala namang sinisino to. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Unggoy ang mga Pinoy, mga opisyal ng Pilipinas pumalag sa mapangutyang video ng Chinese media. Matatawag ng NBI Chief Matibag, pinangalanan ng mga opisyal na bibigyan ng sapina kaugnay sa anomalya sa 2019 SEA Games. Atake sa minorya, Ombudsman Boying Remulla, pinabulaan ng pinag-iinitan niya mga kalaban ng Administrasyong Marcos. Pumalag ang ating gobyerno sa pangungutian ng Chinese media sa mga Pilipino sa isang AI video, ginawa tayong unggoy. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita, si Mon Gualvez. Mon, ano ang aksyon ng DFA sa racist video na ito? Well, Jiggy, naglabas na or naghain na ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs o DFA laban nga sa racist video na inilabas ng Chinese media na China Daily. Sa AI-generated video kasing ito, ginawa ngang unggoy ang mga Pilipino. Sabi ng ilang opisyal ng pamahalaan, malinaw na mga Pilipino ang pinatutungkulan sa naturang video. Una kasi, ang karakter nilang unggoy nakasuot ng barong Tagalog at salakot. At pangalawa, kumakanta pa sa karaoke. Ang makikita rin sa video, tila dinidiktahan o kontrolado siya ng mga karakter na kumakatawan sa Japan at Amerika ng mga kaalyadong bansa ng Pilipinas. Makikita rin sa video na binomba pa ng tubig itong kawawang unggoy tulad ng ginawa ng China sa mga barko ng Pilipinas habang nasa West Philippine Sea. Alam mo, Jiggy, nilabas itong video 2 araw bago ang ika-10 anibersaryo ng Arbitral Award ng 2016. No? Ito yung international case na naipanalo ng Pilipinas laban sa China. Maaalalang sa desisyon ng International Arbitral Tribunal ng United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS, pinawalang bisa yung 9-line claim ng China o yung pag-angkin ng China sa 80% ng South China Sea kasama na yung ating exclusive economic zone. Dati pang sinabi ng China na hindi nila kinikilala yung arbitral award na yan. Bagay na agad pinuna naman ng DFA itong kalabisan daw ng China Daily. Hindi na raw lehitimong diskurso itong matatawag kundi mapangutya, mapanghamak at racist na video laban sa mga Pilipino. Dagdag pa nga na ahensya, paulit-ulit bang pinapalagan ng Pilipinas yung mga maling impormasyon pagdating sa arbitral award, hindi raw katanggap-tanggap itong paggamit na ng mapanirang imahe kahit may sigalot ang dalawang bansa. Muling hiniling ng DFA na agarang burahin itong nasabing video. Babala nila, lalo lang nitong pinapalalim yung kawalan ng tiwala sa pagitan ng dalawang bansa. Hinimok din ng DFA ang China na pairalin dapat ang dignidad, respeto at katotohanan pagdating sa mga inilalabas nitong mga pahayag. Jiggy. At Mon, may pahayag na bang DND tungkol dito? Meron na, Jiggy, para kay Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr., ipinakita raw ng video yung totoong pagtingin ng China sa mga Pilipino. Pati na rin daw yung kawalan ng moralidad at katwiran pagdating sa ginawang propaganda ng China. Mas lumutang nga raw dito, Jiggy, no, yung kahinaan ng China dahil sa paggamit nga nito ng racism, pagbabanta at pag-uudyok ng galit. Malinaw raw na bigo ang China na depensahan ng maayos ang kanilang posisyon pagdating sa West Philippine Sea. Jiggy. Ang Coast Guard sa pamamagitan ni spokesman Jay Tariela, ano ang naging pahayag niya tungkol dito sa AI video na ito? Isa siya sa unang pumalag dito sa naturang video, Jiggy, no? Ayon kay Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela, hindi katanggap-tanggap yung ganitong pangahamak sa mga Pilipino. May tuturing nga raw itong pangungutya. At may 2 punto siya. Posible raw itong magalit ang mga Pilipino sa China or mas mag-alab naman yung paglalaban ng mga Pilipino sa ating karapatan, lalo sa West Philippine Sea. Pero ang sigurado daw si Rear Admiral Jay Tariela, makakasira raw yung naturang video sa imahe ng China pagdating sa international community. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Tariela. This is a racist behavior
leader ng People's Republic of China. But para sabihin unggoy tayong lahat, this is unforgivable at hindi dapat ito palagpasin. Ang sinisira ng China sa ganitong mga gawain nila is not actually the Philippines image, no? But their own image. I don't think na makakatulong ito sa kanila para makakuha ng suporta ng ibang bansa, no? At tila ba in-anticipate ng China na pagdating in 2 days at napag-usapan ulit itong anibersaryo ng arbitral ruling, mapapaya sila dito at baga parang kryptonite nila itong ruling na ito. Pero maganda rin marinig ano yung sinasabi ng mga maritime experts dito sa paglalabas ng Chinese media ng AI video na ito. Tama ka dyan, Jiggy. No? Iginigiit ng international and maritime law expert na si Professor J. Batong Bakal na tila ni-level up lang ng China yung kanilang baluktot na propaganda gamit naman itong mga artificial intelligence. Patunay raw itong tila desperado na at dehado ang China pagdating sa laban sa South China Sea. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Professor Batong Bakal. I think it reeks of desperation, no? Alam nila na hindi tumatalab yung mga press release nila about the arbitration na yung kiniklaim nila na illegal, null and void yun. Dahil hindi sila hindi nila kayang i-argue yung kanilang point with reason, no? Gumagamit sila ng mga ganyan na parang emotional and ad hominem na arguments. Yung pangungutya at pagmamaliit sa ibang bansa, no? Definitely hindi yan asta ng isang responsable na estado, no? Wala man lang dignity. Sa ngayon, wala pang tugon ang gobyerno ng China tungkol sa isyong ito. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa TV5 Media Center. Kinundin na rin ng mga senador ang mapangutyang video ng China. Nangunguna sa balita si News 5 Cent correspondent Mian Los Bañas. Man, anong reaksyon naman ng mga senador? Nako, Jiggy, mapanghamak at mapanlait, ganyan nga isinalarawan ng mga senador itong AI-generated video na inilabas ng China State Media na China Daily, kung saan nga ay nasa report ni Mon ay pinapalabas na unggoy tayong mga Pilipino. Ni Senate President Win Gatchalian, itong pangungutya ito sa dignidad ng mga Pilipino. Hindi rin daw dapat ginagamit ng China sa maling paraan ang media, dahil malaki ang role nito sa paghubog nung pananaw ng mga bansa sa isa't isa. Hindi rin daw dapat gamitin na excuse yung freedom of expression para kyain ang mga Pilipino at lalong wala raw puwang sa ating lipunan ang racism. Samantala, ang isa pang leader ng Senado, si Senate Majority Leader Mig Zubiri, sinasabi niya na sumosobra na ang China. Pero hindi raw tayo bababa sa level ng China at hindi rin tayo gaganti sa kanilang pag-uudyok. Dagdag ni Zubiri, hindi man magkasundo ang dalawang bansa tungkol sa West Philippine Sea, hindi raw dapat mababa yung usapan sa racism at dehumanization at dapat mag-usap ng maayos at may respeto sa isa't isa. Pero tanong naman, Jiggy, ni Senator Ping Lacson, kung unggoy ang turing nila sa ating mga Pilipino, ano naman daw ang China kung ang pagbabasehan ay nilang ugali at karakter. Samantala, may panawagan naman, Jiggy, sa Senator Kiko Pangilinan. Dahil ang sabi niya, dapat utusan ng gobyerno ng China itong China Daily na tanggalin yung AI-generated post na yan at dapat daw silang mag-public apology at papanagutin yung responsable dyan sa paglabas ng video na yan, Jiggy. Dahil sabi pa ni Senator Pangilinan, hindi lang insulto sa ating mga Pilipino yung ganyang mga klaseng propaganda. Sinisira daw nito ang hangarin ng China na sila ay respetuhin din sana ng ibang bansa, Jiggy. At may ano naman ang sinabi ng mga minority senators tungkol sa usaping ito?
panawagan ng DFA na burahin yung video na yan. At madalas na tinatawag ng mga kritiko, alam naman natin to, Jiggy, no, na pro-China si Padilla dahil tila malambot daw siya pagdating sa China. Kung maaalala rin natin, Jiggy, noong 2022 ay isinulong ni Padilla na ibalik yung bilateral talks ng Pilipinas at China pagdating sa joint oil and gas exploration sa West Philippine Sea. Kinwestiyon din noon ni Padilla kung dapat ba tayong umasa ng husto sa Amerika kapag tumindi lalo yung tensyon pagdating sa pinag-aagawang teritoryo. Pino na rin ni Senator Padilla noon si Coast Guard spokesperson Jay Tariela. At dahil nga sa paggamit niya nung caricature ni Chinese President Xi Jinping, maalala natin sa isang lecture at pinagsosori pa nga niya si Tariela. Pero ngayon, Jiggy, iba ang ihip ng hangin dahil iginiit nga ni Padilla na hindi katanggap-tanggap at nararapat lamang na kondinahin ang anyay mapanlait na pagsasalarawan sa ating mga Pilipino. Hindi rin daw lisensya ang kalayaan sa pagpapahayag para yurakan ang dignidad ng isang lahi. Yan muna ang latest. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni Men Los Baños live mula sa Pasig City. Susunod, ilang personalidad patatawag ng NBI kaugnay sa umano'y mga anomalya sa 2019 SEA Games. At Ombudsman Remulla tinangging pinupuntirya ng mga kaso ang mga taga-minorya ng Senado. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Ipatatawag ng NBI ang ilang dating miyembro ng organizing committee ng 2019 SEA Games. Kaugnay ito sa investigasyon sa mga umano'y maanumalyang proyekto. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, kasama ba si Senator Alan Peter Cayetano na dating chairman ng organizing committee? Jiggy, hindi kasama si Senator Alan Peter Cayetano sa mga dating opisyal ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o FISGOC na ipatatawag ng NBI. Ang mga ipatatawag na opisyal ay base sa mga dokumentong nakuha ng NBI mula sa Securities and Exchange Commission o SEC. Sa Lunes, ilalabas ang sabina at pahaharapin sila sa Biyernes sa susunod na linggo. Bahagi ito ng investigasyon ng NBI sa mga umano'y anomalya sa 2019 SEA Games. Nakatanggap daw si NBI Director Melvin Matibag ng impormasyon na kulang sa public bidding ang mga proyekto. Hindi rin daw na-liquidate ng maayos ang mga pondong inilagak ng gobyerno sa FISGOC na isang non-government organization o NGO. Kabilang sa mga kinikwestyong proyekto ay ang itinayong sports complex sa Tarlac. Kontrobersyal na cauldron na nagkakahalaga umano ng hindi bababa sa 50 million pesos at kahapon nga nauna na rin nabanggit ni Matibag yung kikiam o yung mga pagkain na ibinigay sa mga delegado noong 2019 SEA Games. Jiggy. At Gio, parang na-expect ni Senator Cayetano na ipatatawag siya, pero bakit hindi siya patatawag ng NBI? Actually, Jiggy, ayon kay Matibag, hindi lumabas ang pangalan ni Cayetano mula sa mga dokumento mula sa SEC from 2019 to 2021 ito na mga documents. Kaya nagtataka raw si Matibag kung bakit pumalag agad si Cayetano nang mabanggit ang investigasyon sa 2019 SEA Games. Narito pakinggan natin ang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag. Baka dapat wala siya ipangamba dahil wala siya rito, pero may malaking katanungan na bakit lumulutang siya sa publiko na parang siya yung chairman nito. Inyo pong napanood ang video message ni NBI Director Melvin Matibag na ipinadala sa mga NBI beat reporters. Ngayong araw, nasa Cebu si Matibag para dumalo sa isang event. Samantala, wala pang bagong pahayag si Senator Alan Peter Cayetano kaugnay nito, pero nauna na siyang umalma sa investigasyon ng NBI. Giit ni Cayetano, sinisindak lang sila ni Matibag dahil sasalang si Matibag bilang testigo sa paglilitis kay VP Sara Duterte sa susunod na linggo. Si Senator Cayetano ay isa sa mga senator judge sa impeachment trial. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni Gio Robles live mula sa TV5 Media Center. Tinanggi ni Ombudsman Boying Remulla na inaatake ng gobyerno mga miyembro ng minorya sa Senado. Live mula rin sa TV5 Media Center, nangungun sa balita
si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, anong paliwanag dito ni Remulla? Jiggy, walang sinisino. Yan ang iginiit ni Ombudsman Boying Remulla sa mga taga-Senate minority na nagsasabing sinasadya silang kasuhan para mabawasan. Ayon kasi kay Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano, tila pananakot sa kanya bilang Senator Judge ang muling pagbubukas ng investigasyon sa umano'y anomalya sa 2019 SEA Games. Kung matatandaan, si Cayetano ang naging chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee noong 2019. Ayon kay Remulla, sisilipin ng Ombudsman ang mga dokumentong may kinalaman sa umano'y mga anomalya. Narito ang pahayag ni Ombudsman Remulla. No such thing. Remember, the people in jail now, many of them were our allies from the very beginning. That's the way it is. Lahat naman tinatamaan dito eh. Wala namang sinisino to eh. Camille, may update na ba si Remulla tungkol doon sa kasong obstruction of justice laban kina Senator Cayetano, Robin Padilla at dating Senate Sergeant at Arms, Mau Aplasca? Jiggy, dead maraw si Senator Robin Padilla sa paghahain ng counter affidavit kaugnay nga ng reklamong obstruction of justice na isinampa sa kanya ng Ombudsman. Humingi naman ng extension itong si Aplasca sa pagsumite ng kanyang kontrasalaysay habang nauna nang nagpasa ng naturang dokumento itong si Cayetano. Inireklamo ang tatlo dahil sa papel umano nila sa pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa Senate premises noong May 14. Ayon kay Remulla, hindi niya pipiliting sagutin at depensahan ni Padilla ang reklamo dahil desisyon niya raw ito. Pero tapos na ang deadline na ibinigay sa mga respondent para sa kanilang tugon. Jiggy. At Camille, sabi noon ni Remulla, isa si Congressman Martin Romualdez sa mga kakasuhan kaugnay sa flood control. Ano ang update dito? Jiggy, malapit na raw ang pagsasampa ng Ombudsman ng kasong plunder laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay nga yan ng umano'y illegal na budget insertions at flood control kickback scheme. Walang petsa o timeline na ibinigay si Remulla kung kailan isasampa ang kaso. Pero magkakaroon daw ng pagkakataon si Romualdez na maghain ng kanyang counter affidavit. Alam daw ni Remulla na marami nang naiinip kung kailan makakasuhan si Romualdez, pero kailangan daw muna itong isailalim sa preliminary investigation para matiyak na buo ang mga ebidensya at matibay ang isasampang kaso bago ito ihain sa korte. Nauna nang naghain ng mosyon ng Ombudsman sa Sandigan Bayan para gawing testigo si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Gagamitin daw ang testimonya ni Bonoan para sa pagpapatibay ng kaso laban kay Romualdez. Nauna na ring itinanggi ni Romualdez ang mga paratang sa kanya. Narito muli ang pahayag ni Ombudsman Remulla. We're very close to filing the plunder charges, but we still have to cross the T's and dot some I's and probably put periods in sentences. Yun na lang, ganun kalapit na yan. It comes to a case like that. It's not as simple as you want it to be. When you're talking about layers and layers of lawyers, people who will defend up to and go to any extent to defend their client. So hindi ganun kadali. Pero we're managing to thread the needle, so to speak. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Susunod, muling pamamahagi ng fuel subsidy pinag-aaralan ng LTFRB at pamamahagi ng bagong ayuda sa may hirap na pamilya kasado na. Huwag kang bibitiw, dapat una sa lahat.
Pinag-aaralan ng LTFRB ang pamamahagi ng panibagong fuel subsidy sa gitna ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petrolyo dahil sa lumalalang bakbakan ng Amerika at Iran. Live mula sa Mandaluyong nangungun sa balita, si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, may pondo bang pagkukunan ang ipang-aayuda? Nako, Jiggy, alam mo, inamin ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II na medyo paubos na yung pondo para sa fuel subsidy para sa mga tsuper. Sinabi niya sa isang interview na nasa 93% na yung nagamit doon sa 2.5 billion pesos na pondo para dito sa fuel subsidy. Kung maalala natin, April nung nagpamigay ang Department of Transportation at ang LTFRB ng cash aid para sa mga tsuper. Ito yung mga panahon na nagsimula itong giyera sa pagitan ng US at Iran. At ngayon na nagkakagulo pa rin itong dalawang bansang ito at tumataas na naman ang presyo ng langis. Pinag-iisipan na ng pamahalaan kung paano magkakaroon ulit ng pondo para dito sa programang ito. Pakinggan natin ang pahayag ng LTFRB. Pinag-uusapan na ho yan, dadagdagan na lang po yung budget ko kinakailangan. No? We have been in discussions naman po tayo with the DOTR, with Malacanang on the possibility of augmenting yung ating fuel subsidy. At Gerard, magkano ang inaasang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo? Nako, Jiggy, medyo malakihan ang oil price increase na aasahan natin next week. Ayon sa pagtataya ng Department of Energy, base doon sa 4-day trading sa Mine of Platte, Singapore, ay tataas ng 10 hanggang 11 pesos ang kada litro ng diesel, 3 hanggang 4 pesos naman sa gasolina at 11 hanggang 12 pesos naman para sa kerosene. Ang sabi ng DOE ay dahil pa rin ito doon sa gulo ng dalawang bansang ito. Pakinggan natin ang pahayag ng DOE. Mahirap na hong sabihin na babalik na dito, napakataas na ho. Ang sa level na to, sigurado may increase na ho tayo next week. Wala din naman tayong control sa nangyayaring price adjustment, movement sa international market. Gerard, posible bang umabot ulit sa may 100 pesos per liter ang presyo ng petrolyo? Jiggy, sabi ng Department of Energy, parang malayo pang mangyari na bumalik tayo doon sa 100 pesos per liter sa presyohan natin ng petroleum products. Maraming dahilan na binanggit dyan ng DOE. Unang-una kasi, ito yung level na nandito tayo ngayon, nasa bandang 70 hanggang 80 o 70 hanggang 90 pesos per liter. Ito yung iniwan natin bago pa magkaroon ng Memorandum of Understanding ng ceasefire sa pagitan ng US at ng Iran. At ngayon nagkakagulo ulit sila, ito ulit yung babalikan natin. At napansin din ng DOE na ang behavior ng mga consumers sa buong mundo, kapag umaabot ng certain level, price levels ang diesel at ang gasolina, bumababa yung demand. So mukhang sa ganitong level muna at hindi rin masyadong mabilis yung pagtaas ng presyo, hopefully, sa mga susunod na linggo after next week. At tiniyak din naman ng DOE, Jiggy, na sapat pa yung supply ng langis dito sa bansa. So right now yung inventory natin nasa 47 days at mataas na mataas yan kumpara doon sa minimum na isinet ng DOE na nasa 15 days lamang. Jiggy. At yung epekto nito sa mga bilihin at pamasahe, Gerard, anong nakikita mo? Jiggy, dahil nga dito nagre-request na nga ang maraming mga grupo ng mga tsuper na ipatupad na sana yung price, yung fare hike na dapat inaipatupad noong Marso. So kung matatandaan natin, noong May dapat nga meron ng fare hike na piso para sa mga traditional jeepney at 2 pesos na dagdag naman para sa mga modern PUV. Pero pinatigil ito para nga ma-contain o hindi masyadong mabilis yung pagtaas ng inflation rate natin. So sumulat na yung isang grupo ng mga tsuper sa Malacanang para tanggalin na ni Pangulong Bongbong Marcos yung suspension ng pagpapatupad nitong fare hike petitions na ito. So yan yung pinag-aaralan ngayon ng Department of Transportation. Nasa kamay na nito kung kailan at kung magkano nga ang ipapatupad na taas pasahe. Jiggy. Sa ngayon ay kumusta na ang sitwasyon sa Middle East? Nako, Jiggy, sa ngayon ay patuloy pa rin ang palitan ng putukan sa pagitan ng dalawang bansang ito. Medyo maraming mga tulay ang nasusunog o nasunog dyan sa Iran dahil nga sa pag-atake ng US. At ito namang Iran ay gumante sa US
sa pamamagitan niya ng pag-atake doon sa mga military bases doon sa Middle East. Kasama na dyan yung sa Jordan, sa Bahrain at sa Kuwait. Gate ng Iran ay hindi raw nito papabayaan na makisawsaw o makialam ang US doon sa Strait of Hormuz dahil para sa kanila ito ay red line ng kanilang teritoryo. At ang sinasabi naman ng US, Iran ang naunang sumira doon sa kanilang ceasefire agreement at sila yung naunang mga umatake doon sa mga vessel, yung commercial vessels dyan sa Strait of Hormuz. Kaya sa ngayon, medyo tight ang supply sa international market at heto, pataas ulit ang pump prices natin dito sa Pilipinas. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard De La Peña live mula sa Mandaluyong. Susunod, prosekusyon may hirit sa tumaas na satisfaction rating ni VP Sara. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Suportado ng gobyerno ang kapakanan ng mga Pilipinong seaman. Sinabi yan ng Pangulo ng pangunahan niya pagtatapos ng sinagirang Class of 2026 ng Philippine Merchant Marine Academy. Nangungun sa balita si Maricela Lid. Jiggy, tiniyak ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos na prioridad ng pamahalaan na siguruhing ligtas ang ating mga Filipino seafarers na naiipit doon sa mga areas na may conflict o gulo. Matatandaan natin na sinabi na ng Department of Migrant Workers na sa ngayon ay nasa higit kumulang 3,000 Filipino seafarers pa ang naroroon sa Strait of Hormuz na alam naman natin na mataas pa rin ang tensyon dahil sa nangyayaring gulo dyan sa Middle East. Sabi ni Pangulong Marcos, nakahanda silang ibigay ang assistance sa mga ito kung kinakailangan. Pakinggan natin ang bahagi ng talumpati ni Pangulong Marcos. Travel through uncertain waters, including the areas affected by conflict, especially now in the Middle East. In this difficult situation, your safety and welfare remains our priority. Your government will always be within reach, ready to help. Jiggy, tiniyak din ng Pangulo na paiigtingin pa ng pamahalaan yung kalidad ng edukasyon pagdating sa larangan ng maritime industry. Ayaw na raw kasi niyang maulit yung nangyari nung mga nakakaraan kung saan na-question yung standards pagdating sa training ng ating mga Filipino seafarers. Noon kasing 2006 audit ay sinabi ng EMSA o ng European Maritime Safety Agency na non-compliant ang Pilipinas pagdating doon sa standard training na kinakailangan para makasakay ng barko yung mga seafarers natin. Kaya nalagay sa alanganin yung mga Pinoy seafarers, yung kanilang mga hanap buhay, kung makakasampa ba sila doon sa mga European flagged vessels. Pero ang sabi ng Pangulo, yan ang titiyakin nila na hindi na mauulit. Naritong sinabi ni PBBM. The livelihoods of roughly 50,000 Filipino seafarers serving on the European Union registered vessels were placed at risk. We could not allow the future of our Filipino seafarers to be placed in such a situation. We strengthened maritime education and training, improved certification systems, upgraded facilities and equipment, and worked closely with our international partners to ensure that Philippine standards continue to meet global expectations. We will uphold the highest international standards in our... Jiggy, sinabi ng Pangulo ang lahat ng ito sa pagtatapos ng nasa mahigit 300 na mga graduate students na kumuha ng Maritime Transportation at Maritime Engineering courses dito sa Philippine Merchant Marine Academy o PMMA dito sa Zambales. Ang iba sa kanila dahil nakuha na nila ang kanilang mga diploma ay maa-assign na sa Philippine Navy, ang iba mapupunta sa Philippine Coast Guard, habang ang iba naman ay mapupunta sa Philippine Merchant o yung mga commercial vessel. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricela Lili. May hirit ang prosekusyon sa tumaas na net satisfaction rating ni VP Sara. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, wala itong epekto sa gumugulong na impeachment trial. Kailangan pa rin daw mapanagot ang bise sa ilalim ng saligang batas. Congratulations dahil mataas po yung kanyang satisfaction ratings, pero tuloy pa rin po yung impeachment proceedings laban po sa pangalang Pangulo dahil ang pagpapanagot sa kanya ay mas mabigat na usapin.
kesa sa kahit ano pa. Hindi po ito popularity contest. This is a mechanism that the Constitution guarantees to ensure that the Filipino people will not be shortchanged if and when the officials, the highest official of the country, violates certain laws. Base sa SWS survey, umakyat sa 58% ang satisfaction rating ng BICE nitong second quarter. Mas mataas ito sa 54% na naitala noong Marso. Ibig sabihin, mas dumaming Pilipinong kontento sa performance ng BICE. Dahil dito, umakyat sa 31 points o may tuturing na good ang satisfaction rating ng BICE mula sa dating moderate na 29 points. Isinagawang survey sa 1,200 adult respondents sa buong bansa. May margin of error itong plus or minus 3%. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami sa Lunes dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 Tro FM.